marami kang sama ng loob. Nagkaroon ako ng maraming sama ng loob. Paano nasasaktan ng isang dulce? Hindi ko na nga alam kung paano sa dami na ng klaseng sakit. Diretsahan, sino yung anak mo na ngayon ay may bumabara sa puso mo? Kasi tatlo yun eh. Ano ang pagkakasala mo para magalit sila sa'yo? Dahil kinailangan mong umalis para mabuhay ka. Because I was dying. Kung may isang bagay ka na gustong hiningin, ano yun? Actually, ang hiningi ko lang naman sa Panginoon talaga, sabi ko, I don't have to have them anymore in my life. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Ikaw ang nasawi sa maraming pagkakataon na mahirap ka pero ipinaglaban mo. At the end of the day, winner ka. Yes. Pero marami ka sa buhay mo na iniyakan. Sobrang dami. Marami kang sama ng loob. Well, nagkaroon ako ng maraming sama ng loob, pero sa ngayong panahon na ito, ayokong sabihin masama pa rin ang loob ko. Maaring umiiyak ako, pero inalis ko na yung sama ng loob eh. Ayoko naman natili doon. Kumbaga, kung ano man, sino man, ano man yung nag-cause ng sama ng loob, I just have to let go of that and forgive the people na nag-cause nun sa akin. Sino ba ang isang dulce bilang isang nanay? Anong klaseng nanay ka ba? Hindi ko ma-describe ang sarili ko. Siyempre, only my children can say kung anong klaseng nanay ako. Ilan ang anak mo? 5. Lahat yon sa iisang ama. Hindi. 3 sa una, 2 sa ngayon. Itong past din, ngayon wala na akong kasama sa buhay. So, itong 2 nasa akin ngayon, yung 2 girls. Ramdam ko na tumutulo talaga ang luha ni Dulce. Pinipigil niya ang laman ng puso niya, ang sinisigaw ng utak niya. Basta mahal ko silang lahat. Mahal kong mga anak ko. Masakit. Siyempre masasaktan ka dahil hindi naman kasi nila alam. Okay, ganito naman yun eh. Kung ang tao or ang anak nakakapagsabi or nakakagawa ng bagay na ikakasama ng loob mo, ikakasakit mo, is because hindi nila alam. Kasi kung alam naman nila, hindi nila gagawin yun eh. Diba? So, hanggang doon na lang ako. I release them, I forgive. Kahit na hindi naman humingi ng tawad kasi hindi mo na alam na nakakasakit sila or may masama sila o may pangit bang nagawa or what, may mali bang nasabi. Basta from my end, I release forgiveness and I release blessing. Kasi gusto ko maging maayos ang buhay nila. Kasi the moment na mag-hold on ka sa grudge and anong samaan ng loob, kumbaga yun ang ano sa kanila. Ayoko nung ganun. Mahirap ba maging isang ina? Masaya sana, pero syempre, naging mahirap din, di ba? Pero hindi mo kasi kailangang manatili dyan sa mahirap. Kailangan mong gawan ng paraan and then you just have to move on with life. Paano nasasaktan ng isang dulce? Hindi ko na nga alam kung paano sa dami na ng klaseng sakit. Basta importante lang in every pain or every delubyong nangyayari, you just have to bumangon ka lang talaga uli. Kailangan mo bumangon at Masakit pakinggan, pero may isa akong salitang bibitiwan. Ang anumang masasakit na panghuhusga, ang masasakit na salita na binibitiwan ng mga anak sa kanilang magulang ay naghahati, sorry po sa maagang kamatayan. Kaya ang dapat ang mga anak nagpapakabuti sa kanilang magulang. Tama ba ako? Kasi mayroong kasing salita sa Bible yan. O yung the first commandment that has a promise is honor your parents, honor your father and your mother so that it will go well with you. Yung maging mabuti ang maging takbo ng buhay mo. Totoo rin yun na kasi may protection kasi ang magulang from our Creator eh. So kahit ano pang reason talaga na kung kakalabanin ng anak ang magulang, napakabigat noon. But in this case, ako mismo ang humihingi sa Panginoon na spare my children, no? That I pray that maging maayos sila even with their relationship with God, na makilala nila ang Panginoon. Diretsahan, tuwiran. Gusto ko sa'yo manggagaling. Maraming nasulat, maraming nakwento. Anong pangalan ng anak mo? Sino yung anak mo na ngayon ay may bumabara sa puso mo? May itinarak na sugat sa puso mo? Wag na! Sige na. Gusto ko manggaling sa'yo. Sino siya? Kasi 3 yun eh. Mahirap ko na silang pangalanan kasi they will take it against me.
pwede bang sa huling pagkakataon, pangalanan mo ang mga anak mo bilang isang ina na hindi mo naman nakakalimutan ang kanilang pangalan? Hindi talaga kasi araw-araw ko binabanggit sa Panginoon yan eh, no? Sino sila na ibinabanggit mo? While I bring them up to the throne of God every day, Daniel Joseph, David Ezra, Deborah Maria Naomi, and my daughters Jemima Kizaya Karen, Jedaida Keila Abigail. Buong yan, binabanggit ko yan lahat sa Panginoon. Binigyan mo Araw-araw. ba ng pagkakataon? Kristyano ka ba? Yes, I am a Kristyano born-again ka, born Christian. again. Kapag ikaw ay nagdarasal, binibigyan mo ba ng special mention itong mga anak mo na nananakit sa'yo? Yes. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na nananakit. Siguro at one point, yun na nga kasi 'di ba minsan lang, pero yung sugat, yung sinasabi mo, yung parang yung mga binabatong arrow sa iyo, hangga't hindi kasi nasisettle, hindi nawawala yun. Andyan, totoo yun, nandun yung sakit. Sa nakaraang, sorry po sa nakaraang concert mo sa Mama Anlog mo, Actually, hindi. linawin natin yun. Kasi Okay, yung anak mo, sino okay. singer na anak mo? David Ezra. David Ezra. Na nagsalita siya na hindi mo raw siya in-invite. Ang ano doon, hindi ko talaga alam yung ganun kasi for the longest time kasi black naman nila ako. Okay? So, hindi ko na rin napapanood yung mga ganyan na merong post nga daw na ganoon. Para sa akin kasi bilang magulang at kung anak kita, magulang mo ako, kailangan ka pa bang imbitahin? Kasi ako, hindi niya ako iniimbita. Pumupunta ako eh. Bilang isang artista siya, pupunta ako, nanonood ako, hindi ako nagpapaalam. Hindi ko kailangang sabihin sa taon, dito ako, bumili akong ticket. 'Di ba? Parang kung... Suporta. Yeah, oo, ganun. Ito lang ha, biglang may naalala lang ako. Biglang may naalala anak. Kasi, bakit nagkaroon nga, ang sabi daw kasi, akala ko okay na. Parang yun ang kwento, sabi, akala ko okay na, sabi daw. Kasi nung nagkaroon ako ng birthday show last year pa yun, baby? 2024. Pumunta siya. Yung pagpunta kasi is wala sa, parang, I don't know how to say this, meron siyang manager, na parang nagipit kami doon sa panahon na yun. Kasi ito yung time na parang wala pa kaming communication. Parang, hindi ba pwedeng mag-communicate sa akin na hindi doon gagawin sa show? Kasi ang dami nakakita na umiiyak doon sa ano, tapos may daladalang bulaklak. Nakakaawang tingnan. Yun ang nakikita ng tao, syempre. Tapos, syempre na, nandun na rin lang, tapos nagipit na kami, na-stress, in other words. So, kailangan mag-usap. Pero, alam ko rin, mahabang usap, pero hindi rin. Sa tingin mo ba maayos in one tagpo na ikaw ngarag ka pa sa show mo? Ang dami mo hinaharap, tapos ganun ang mangyayari. Parang ginagamit na para In a mapag-usapan. way kasi, parang maaring, I don't know kung management move, I don't know kung takot ba siya or ano na lumapit or umuwi siya from Disneyland, walang communication. Bakit kailangan noon? Pwede naman sa bahay. O pwede naman magkaroon kami ng kami lang. Or ito na lang. Okay, tapos na yun, Morley, di ba? Na dumating na doon siya, nag-usap. Siyempre, I have to listen lang. Listen. And then, Ano ang mga sinabi niya? siyempre, nag-sorry siya, ganoon, sa maraming kung ano man. Ako, siyempre, I have to listen lang. Ang akin lang, sige, magsabi kung ano, ganoon. Ang natandaan ko lang, sabi niya, Mama, mag-dinner tayo o lunch. Lumabas. Siyempre, masaya ako, sige. Sabi niya, at dalasan natin. Umabot ng 1 year uli, July, kasi July 19 yun last year, nag-July, wala man dinner. So sabi ko, ito yung naging question ng mind ko, what happened along the way? Hindi na tuloy yung dinner or lunch. Di sana nakapagkwentuhan pa kami. Like before, we used to go out eh. Ngayon, kung sabihin na akala ko okay na, at yung nag-ano na hindi inimbita, hindi ako masama ang loob kasi wala talaga akong inimbita. Kasi sa akin, the moment na yun, umabot na sa ganun at tapos na at wala namang itinuloy doon sa pangakong ilalabas ako, the end. So, I just go to his shows. I just go to the, anong nandyan, yung movie. Pinuntahan ko, nanood ako. Hindi ko ina-announce. So, sabi ko, anong nangyari along the way? Dulce, ipagpatawad mo. Hingi ako ng kapatawaran sa'yo. Sa itatanong kong ito. Saan nag-ugat? Ano ang pagkakasala mo sa mga anak mo para magalit sila sa'yo? Okay, umalis ako ng bahay. Siyempre, kung umalis ako ng bahay, sa kailangan kong ayusin ng mga bagay at hindi na talaga kaya, hindi nila alam ang lahat ng istorya. And if we will talk about it, it's going to really take a lot. Pero, yun nga, katulad na sinabi ko earlier, if ganun nila ako pag-isipan o ganun ang tampo nila sa akin, dahil wala silang alam. Dahil, isa lang ang naririnig nila. Ito bang tatlo mong anak na nagagalit sa'yo ay anak mo sa una? Tapos, ikaw ba ay, sorry po uli ha, ikaw po ba ay nag-asawa, iniwan sila just because of another family? No, hindi. Ang totoo ng pag-alis ko, yung nanay ko, noong sumulat siya sa akin, humingi ng tawad. Tapos yun yung sabi ko sa'yo later on, di ba naayos na kami? Nagkaroon kami ng pag-ayos ng nanay ko. Hiningi ko yun kasi sa tatay nila na ipapagamot ko rito sa Manila. Mahaba ito, Morley eh. Mahaba ito. Pero anyway, later on, nag-asawa ako ng iba. Totoo yun. Nag-asawa ka rin. Yeah. Nagkaroon ako ng 2 anak. Kung binalikan po
natin si Tis sa panahon nung siya ay nasa Cebu. Balikan po uli natin si Dulce noong mga panahong umalis siya ng tahanan nila dahil sa kanyang nanay at later on ay nag-asawa siya. Mula sa kinauupuan mo, Dulce, anong gusto mong sabihin kay Dulce noong mga panahong aalis ka na sa bahay mo o bahay ninyo? Dahil kinailangan mong umalis para mabuhay ka. Because I was dying. I see only gray. I was very sick. I had bukol all over my body. Bakit? Stress and lahat na ng klaseng sakit. And then I have to fix my parents. And then I have to work. Kasi ako lang naman ang nagtatrabaho. I have to continue working. Doon sila sa bahay kasi may bahay. And that bahay nabili ko sa support ni Mrs. Imelda Marcos. Na later on, syempre, alam mo na, when I supported A. Marcos, nagkaroon din ng another gulo. It's another story. Pero doon sila lumaki sa bahay na yun. Na pinaghanap buhayan ko when I was with the Marcos. Babalikan natin ang usaping Marcos mamaya ng konti. Pero gusto ko lang makita ang isang tagpo sa kwento ng isang Dulce. Dulce, nung after mong umalis ng bahay, nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkausap kayo ng mga anak mo? Gumawa ka ba ng paraan para ikuwento sa kanila at sabihin kung ano ang tunay? Umuwi ako. Nakalimutan nila. Nag-usap kami ng tatay nila na ako ang sa bahay, kasama ng 3 kong anak. Siya ang aalis. Sabi ko, mag-usap tayo, bigyan mo kong 1 month, maayos ko itong nanay ko, tatay ko. Ang nangyari, I had to send mails to Australia. I had concert in Australia. 9 city tour. Nakuha niya na ang kalahati ng bayad. Nino? Nung dati kong manager na tatay nila. Tapos, nung araw, walang email. Kailangan kong ipasirok lahat ng areglo, ng music charts para ipadala. Noon, nung under management niya ako, wala akong production assistant. Ako lahat. Ako sekretarya, ako lahat. Ako mag-aayos. Ako magme-mail sa LBC, sa mga JRS na yan. Ako lahat. So, noong nagpadala ako ng ganoon, pag uwi ko ng bahay, ayaw ko papasukin. Andun ang passport ko. Lahat. So, nung kailangan ko ng visa ng Australia, I had to ask somebody to help me to extract that gamit from the house. Ganon kagulo, Morley. Umuwi ako ng bahay. Ako na doon. Ang sabi pa nga ni David Ezra, Mama, paano yan kung gusto dumalaw ni Papa? Sabi ko, okay lang. Bahay din naman niya to eh. Ang hiningi ko lang naman, bigyan niya ako ng 1 month na hinga. Ayusin natin. Ayusin ko mama ko. Mag-usap kami financial kasi lahat ng income ko hawak niya. Ayusin lang. Eh kaso yun na nga, hindi na ako pinapasok ng bahay. Ano reaksyon ni David dito? Hindi niya dapat matandaan. Wala silang matandaan. Isang limot na kwento? Lahat limot. Anong dahilan? Tingnan mo, pati pag-aaral nila. Sino bang nagpag-graduate sa kanila sa UST? Sino bang nagtrabaho at pumupunta, nagbabayad, nakikiusap sa mga teacher, nakikiusap sa kung sinong mga tao sa universidad? Lahat yun, noong may pinost si David Ezra sa Facebook, lumalabas na parang wala akong ginawa para sa kanila. Yun, doon talaga nag-trigger lahat yun na may isinulat siya, pinost siya. Di mo maintindihan kung hindi mo mabasa, pero yun ang talaga sobrang dagok sa akin. Habang tinititigan ko si Dulce, binasa ko ang mata niya. Prangkahan, deretsahan. Dama ko ang kurot, kirot, at sakit ng bilang isang ina. Dulce, tanong ko, kung may isang bagay ka na gustong hiningin sa mga oras na to, ano yun? Actually, ang hiningi ko lang naman sa Panginoon talaga, sabi ko, I don't have to have them anymore in my life. Kasi may kanya-kanya na silang buhay at maayos na sila eh. Maganda na buhay nila. Ano lang, magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Kasi hindi naman lahat mag-i-end dito sa lupa eh. I don't have to see them anymore in my lifetime. Okay na yun. Kasi kung mag-create pa ng kung ano-ano na naman, I mean, I'm not young anymore. I have to minimize my movements also. I still sing, I still work. Meron pa akong pinag-aaral na bunso. As at the same time, single parent, walang ibang nagpapaaral, walang ibang gumagastos. Gusto ko lang mapabuti silang lahat. Lahat tayo nagkakasala, nakakagawa ng kasalanan. Dulce, kung babalikan natin uli ang iyong nakaraan, punta tayo dito noong mga panahong may anak ka ng 3 at meron ka ring anak na 2 sa huli. Sa palagay mo, ano yung pinakamatinding nagawang kasalanan mo? Hindi lamang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Marami akong kasalanan. Noon, iniwan ko yung nanay ko rin dahil meron akong gustong ayusin sa buhay namin. Hindi kami kikita kung kasama ko siya dahil hindi naman ako nangarap talagang sumikat. I mean, there in the business for the sikat or whatever, but I want to earn. I want to help my family because kwentong tawag ng tanghalan, lagi sabi nga, korne nga, puro daw ganun kahirapan. Totoo naman yun. Doon talaga galing. Ang ikalawang kasalanan? Is yung iniwan ko sila. Talagang yun naman talaga yun na umalis ako. Because yun yung time na talagang sagad na. And I had to leave. It was for that purpose, para mabuhay ako. Because I was very sick. Kaya lang, tumabo na doon yung istorya na sumama ka sa ibang lalaki. Of course, it happened later on.
Kung ang kwento ng sama ng loob mo sa nanay mo at sa tatay mo natapos sa maayos na paraan. Nag-usap kayo, kinalinga mo sila, nagkita kayo. Ano ang pangarap mo para sa 3 anak mo na nagtatampo sa'yo? Maging maayos na lang din sila sa pamumuhay nila talaga. Ayusin nila. Maganda na ang buhay nila eh. Maganda na ang takbo. Ayoko nang guluhin. Ayoko nang makiano doon. Nangangarap ka bang muling mabuo kayo? Hindi. Hindi na kailangan. It's maraming trabahuhin. Kasi parang marami nang nasabi at nangyari. Maraming nasagasaan, maraming nasaktan, Marami. maraming na na-involve sa Marami kwento. nang na-involve. Pero ang lahat ng iyon ay posibleng mawala sa paraan sa pagtawag ng Diyos. Tama Oh, yeah. ba? Nais mo bang ihiling, idasal sa Diyos na minsan isang panahon, buo ang pamilya, masaya, magkakasama? Alam ng Lord ang gusto ng puso ko. Sabi ko nga, para kasing kung pangarapin ko pa yon na masaya magkasama, parang sa akin fairy tale. Sa totoo lang. Para bang kumbaga, I have forgiven, I have let go, and I'll just live sa ngayon na kung ano lang yung kaya ko bang gawin and makaraos lang itong responsibilidad ko. And then I will get out of here. May isa akong pangarap, gusto ko manahimik somewhere. Anong mensahe mo sa sarili mo? Magpahinga ka. Kasi I may be 64 but that's times 2 of my working life. Mensahe mo sa mga anak mo? Mga anak ko, mahal ko kayong lahat. And I'm happy with kung ano man yung mga na-accomplish ninyo. You are blessed and you are blessed with a father na di kayo iniwan. And right here, right now, I'm asking for your forgiveness sa mga bagay na mali ko. Inaamin ko na ang aking pagkakamali. Nagkasala ako sa inyo. So patawarin ninyo ako. And have a good life. And God bless you. Dulce, ang lalim ng mga pinagkwentuhan natin. Ang lalim ng dinaanan natin. Kung mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan, nakausap kita ngayon na magkakaroon din ng panibagong concert. At this coming 27. September. Oo. September 27. Ano ang realization mo sa naging buhay mo? Ang naging klaro sa akin is that I am here for a purpose. I am here for God's purpose. Hindi ko ginusto, pero yun ang nakalaan. Kasi at this age, unti-unti na siyang, alam mo yun, di ba? There were things that happened in the past. Makikita mo paano siya nasalansan sa buhay mo. Until dadating ka sa punto na, okay, ito yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Ito yung gagawin ko. Susunod ako. Nakasulat naman yan eh, I obey God, not man. So kung ang magiging mga demands lang ng mundo at mga parang kasi ito yung dapat gawin para sa pamilya o sa mga tao, sino dyan, parang nasa akin, parang naging napakitang tao. Gawin na lang natin kung ano talaga yung itinuro sa atin, ano yung dapat. So if things must happen that way, then it had to happen that way. And I have to let go. And I just have to have peace on that part sa buhay ko. Then I'll continue on with the things that I have to do pa. Yun, until such time na ipahinga na ako ng Lord. Handa ka na ba? Handa. Gaano? Handang-handa. Hindi ka natatakot? Hindi. Walang fear? No. Muli, nagtama ang aming mga mata. Muli, nakita ko sa kanya ang isang katotohanan sa awiting, ako ang nasawi, ako ang nagwagi. Ito ba ay umakma sa buhay mo? Actually, minsan masasabi mo na hindi mo sinadya, pero parang sadyang inilagay dyan. Na kung ano yung sinabi na what, di ba, that the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kung ano yung sinasabi, mangyayari. So, parang naging totoo yun sa buhay ko talaga. Ang mahalaga na lang doon, yung pagbalikwas mo sa pagkakabagsak mo. At bumalikwas ka knowing that there is always hope, there's always a chance, and that God doesn't give only second chances, but so many chances. Hanggat bumabalik at tumatawag ka sa Kanya, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya tatalikuran, magpakailanman. Hindi ka tatalikuran, hindi ka pababayaan, magpakailanman. Muli, isang awitin mula kay Dulce, live. Ako ang nagwagi, kailan may di na maaari pang masawi. Maling landas, di tatahaking muli. Buhay ko'y hawak niya bawat sandali. Ako ang nagwagi, ang kasalanan ko'y kaniyang binawi. Ako ay pinatawad niya, tunay na malaya na. Kung ang kahapon ko'y sawi, ngayon ako ang nagwagi. Yes! Katotohanan, realidad, kwento sa likod ng kwento. Ito ang isang makasaysayang kwentuhan mula kay Dulce. Dulce, thank you so much! Thank you.
Thank you so much, Oh, Morley. thank And you. congratulations sa iyong show and God bless you. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Ikaw na nga lang nakalusot eh. Ayaw ko na eh. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.